What's up mga boss? Tara, samahan nyo ako at magluluto tayo ngayon ng ginataang hipon with sitaw and kalabasa. So ito sa mga mahihilig dyan sa ginataang hipon, panoorin nyo maigi itong gagawin namin na paraan ng pagluto nito. So ito ang ating mga ingredients na gagamitin dito. Meron tayong baboy, hipon, kalabasa, gata, kamatis, sitaw, bawang, sibuyas, at syempre, hindi mawawala ang bagoong alamang. So ito mga boss, ayan, patutuyuin muna natin at lulutuin natin ang baboy sa sarili niyang mantika. So ayan, makikita nyo na hindi ko na siya nilagyan ng tubig. Basta't hihintayin na lang natin siya magmantika. Pero kung sakaling hindi siya magmantika kapag nagluto kayo ng ganito, kasi depende po yan sa part ng baboy na lulutuin nyo. If ever na hindi po siya magmantika, pwede rin po kayong maglagay ng mantika para mas mabilis siyang maluto. Kasi po ang purpose lang po natin dito ay lutuin na po agad yung baboy. At ayan, kapag medyo luto na, or kapag luto na talaga, ayan, ilalagay na natin ang bawang. So, isa-set aside lang natin yung baboy natin, at yung bawang ay lulutuin na natin, or igigisa na natin. At kapag medyo okay na ang ating bawang, isunod naman natin ang ating sibuyas. Ayan, halu-haluin lang din muna natin. Gisahin muna natin yan. At pagkatapos niyan, syempre ilalagay na natin ang ating kamatis. So sa kamatis po natin, mahalaga po na dapat po lutong-luto na siya yung kamatis bago natin paghahalu-haluin mamaya yung mga ingredients na yan. Dapat po talaga na talagang lasog na siya at malambot na yung kamatis para mas okay na siyang ihalo. So ito mga boss, makikita nyo na ilalagay na rin natin yung ating bagoong alamang. So ito pong bagoong na alamang na ito, 2 kutsara lang po ang ginamit ko. Sa inyo po, depende na po yan kung gaano po kaalat ang mas gusto nyo. Pero sa akin yung 2 kutsarang bagoong alamang ay okay na. So ayan, kapag nailagay na natin yung alamang, halu-haluin na po natin. At kapag nahalo na po natin maigi yung ating mga ingredients, ay ilagay na po natin ang ating gata. So ito mga boss, isang gata lang muna ang ilalagay natin. So yung maliit lang po yan na Coco Mama, yung nilagay ko dito. So ayan mga boss, halu-haluin na muna natin yan. At hihintayin natin kumulo yan. So ayan mga boss, tulad sa mga ibang video ko, nilagyan ko lang yan ng konting tubig para mas masimot pa natin yung gata na nasa pouch. At ayan, syempre takpan muna natin, hintayin muna natin siyang kumulo. At kapag kumukulo na po ang ating gata, unang-una po nating ilalagay ay ito pong kalabasa. Dahil po syempre mas matigas po kasi ang kalabasa kumpara sa sitaw. Kaya mas uunahin po nating ilagay itong ating kalabasa. Ayan, halu-haluin lang po muna natin bago po natin siya takpan para palambutin. So ito mga boss, medyo malambot na yung ating kalabasa. So ayan na po yung time para ilagay natin yung ating sitaw. Sa sitaw po natin, syempre ikakalat lang po natin yan. Haluin lang natin at pasisingawan lang din po natin yung sitaw natin. Maganda po kasi sa ginataang hipon, kapag ganito po ang ulam natin, maganda po sa ganito yung medyo matigas-tigas pa, yung crunchy pa ng konti yung ating mga gulay, na katulad ng sitaw.
Kaya ang gagawin natin dito ay pasisingawan lang natin siya. So ito mga boss, bago lumambot ng tuluyan yung ating sitaw, ilalagay na natin yung isa pang gata na naiwan kanina. So ito kasi medyo napansin nyo kanina na medyo tuyo na siya at wala nang sabaw. So ito, nagdagdag na tayo ng isa pang gata. At syempre, maglalagay na rin tayo ng powder seasoning. So ayan mga boss, bale bagong flavor po ito ng Ginisa Mix. Ayan, so hindi po sponsored ito hindi po sponsored yung video. Gusto ko lang itry itong bagong flavor ng Ginisa Mix. Kaya ayan yung inilagay ko instead dun sa nakasanayan natin na kulay pula. So ayan po, haluin lang po natin at ilalagay na rin po natin agad yung ating hipon. So sa hipon po, syempre pagkalagay po natin yan, dapat medyo malakas na po yung apoy natin dito at halu-haluin po natin siya. Talagang i-balance na po natin ngayon, haluin na natin. Huwag nating hihintayin malambot yung sitaw bago natin ilagay yung hipon. Dapat medyo matigas pa yung sitaw saka natin ilagay yung hipon dahil pasisingawan lang naman natin yan. At eto na. Luto na at ready na ang ating ginataang hipon. So napakadali lang niyang lutuin kasi nga more on pasingaw lang naman ang gagawin natin sa hipon at sitaw. At ito na ang ating ginataang hipon with sitaw and kalabasa. So ayan mga boss, i-ready nyo na ang inyong kanin. At siguradong lalapang na kayo. Huwag nyo lang kalimutan na inumin ang mga maintenance nyo. So sana nagustuhan nyo ang ating nilutong ginataang hipon. Sundin nyo lang maigi ang aming recipe at matitikman nyo rin na masarap itong aming ginataang hipon.